Kahanga-hanga ang mga tao. Ihulog mo sila kahit saan, disyerto, glacier, tabi ng bulkan. Mabilis silang magtatayo ng bahay, kasunod agad ng barangay tanod. Ngayon, maglalakbay ako sa mga hangganan ng sibilisasyon at sa pinakamalalayong lugar ng mundo. Ang ilan ay halos hindi na kayang tirhan. Ang iba ay inaabot ng linggo bago marating. At ang ilan ay itinayo na may isang malinaw na layunin. Panatilihin tayong lahat na napakalayo sa kanila. Bilang 20 Tristan de Cunha, magandang pangalan pero mahirap puntahan. Ang maliit na bulkanikong tuldok na ito ay nasa gitna mismo ng South Atlantic, parang bersyon ng karagatan ng huwag nang subukan. Walang paliparan o regular na ferry. Kung nais mong bumisita, kailangan mong sumakay ng kargamentong barko mula Cape Town, maliban na lang kung ito ay kansilado, na kadalasan namang kansilado. Kung maaraw, 5 hanggang 7 araw ang biyahe mo, parang cruise. Kung ang cruise ay may kasamang sakit, mga kargang kahon, at walang buffet, mas mainam munang humingi ng permiso sa konseho ng isla. Walang papeles, walang paraisong isla. Kaya sino ang nakatira dito? Mga Briton ba? Mga inapo ng Briton at ibang taga-Atlantic Islands na dinala noong 1,810 C nagpadala noon ng mga sundalo ang Britanya para pigilan si Napoleon makatakas. Malapit na raw ang St. Helena. Ibig sabihin, 1,500 milya pa ang layo. Parang binabantayan mo ang isang bilanggo sa New York mula sa Dallas. Isang araw, napansin ng mga sundalo na kulang sila ng asawa, kaya nagpadala sila ng kahilingan kay St. Helena para sa mga babae. Nagkaroon ng pamayanan. Ngayon, may 240 katao 7 apelyido at isang baryo dito. May health center, supermarket, paaralan at post office sila. Taon-taon lang dumadalaw ang dentista. Oo, mas mabuting mag-floss ka. Noong 1961 sumabog ang bulkan. Kaya ang buong isla ay nag-empake at lumipat sa Inglaterra at hindi nila ito nagustuhan. Bawat segundo, nang ideklarang ligtas na ang isla, umuwi sila. Mas gusto pa nila ang umuusok na bulkan kaysa sa panahon sa Britanya. Mula sa malungkot na bulkan sa South Atlantic hanggang sa nagyayelong base militar na mukhang komportable sa Antarctica. Numero 19 sa nagyayelong hilaga ng Canada, naroon ang alert. Baka tinawag itong alert kasi dapat alerto ka para mabuhay doon. Ito ang pinakahilagang permanenteng tinitirhang lugar sa mundo. Nasa malamig na 82 degrees north, halos kapitbahay na ng North Pole, pero hindi talaga ito isang bayan. Ang alert ay base militar para sa signals intelligence. Ibig sabihin, nakikinig sila sa ibang bansa, habang kunwari nagche-check lang ng panahon. Malaki ang posibilidad na naging bida na ito sa hindi bababa sa 3 conspiracy videos. Lahat pa sa 240 ang kalidad. Ang populasyon ay 65,100 at 10 katao karamihan ay 3 hanggang 6 na buwan lang nananatili. Sapat para pagdudahan ang kanilang desisyon sa buhay. Ang pagpunta roon, hindi madali. May paliparan nga ang alert pero wala namang regular na mga flight. Dumarating lang ang eroplano kapag kailangan ng militar. Maliban kung bahagi ka ng Canadian Armed Forces na may opisyal na lakad o naligaw, hindi ka makakapasok. Pero may iba pang mga lugar na hindi mo kailangan ng permiso mula sa Defense Department para bisitahin. Kailangan mo lang ng permit at matibay na resistensya sa pag-hiking. Nasa malamig na lugar na tayo, ngayon subukan natin ang isolation na mainit at delikado sa araw. Sa numero 18 Supay Village, Arizona, ito lang ang bayan sa United States na ang mga sulat ay dinadala pa rin ng mga totoong mula. May 200 katao roon, karamihan o higit 75 ay Native American. Ang nayon ay matatagpuan sa ilalim ng Grand Canyon sa loob ng Havasupai Indian Reservation. Sabi ng tribo, maaaring nagtayo ng kalsada. Hindi. At pagkatapos ng lahat ng idinulot ng pakikisalamuha sa labas para sa kanila, maiintindihan mo iyon. Para makapunta sa Supay, pwede kang maglakad, sumakay ng mula o mag-helicopter. Yung huli ang pinakamabilis at pinakaabala. Karamihan sa mga tao ay naglalakad pababa. Madali lang ito, pero ang pag-akyat pabalik ay parang pagsisisi. 8 milya ito, 4 hanggang 6 na oras, bawat direksyon. Kung ang huling ehersisyo mo ay noong high school PE pa, maglaan ka ng dagdag na oras o maghanda ng rescue team. Iwasan ang tag-init. Umaabot ng 100 degrees Fahrenheit at ang lakad papuntang Supay ay parang survival documentary. Kaya, bakit pa pupunta? Bakit? Dahil maganda doon at sabi ng Instagram, pumunta ka. Ang Supay ang daan papunta sa Havasupai Falls, ang turkesa-asul na talon sa pagitan ng pulang pader ng canyon. Isa sa pinakakamanghamanghang tanawin
sa Hilagang Amerika. Perpekto para sa isang face-tuned na selfie. Mula sa pag-hiking sa matinding init hanggang hingal, sa taas na 16,000 talampakan, hindi talaga alam ng tao kung kailan titigil. Numero 17, La Rinconada, Peru, ang pinakamataas na permanenteng tirahan sa mundo sa 16,700 talampakan taas mula sa dagat. Iyan ay 900 talampakan lang ang baba mula sa South Base Camp ng Everest. Bukod dito, may mga taong naninirahan dito buong taon, kusang loob, opisyal. Mga 7,000 katao ang tumatawag na tahanan ito, hindi opisyal. Mas malapit ito sa 3,000 hanggang 5,000 na talagang nakakabigla. Hindi maganda para sa iyo ang matagal na paninirahan sa taas na 16,000 at 400 talampakan. Isa ang La Rinconada sa kakaunting lugar sa mundo na ginagawang sinasadya ito ng mga tao. Kahit ang mga kambing sa bundok ay parang, "Bro!" Ang bayan ay nasa disyertong tundra. Nasa 34 degrees Fahrenheit ang temperatura. Ang oxygen ay kalahati lang ng antas sa tabing dagat, pero hindi talaga ang altitude ang tunay na panganib. Walang batas, maraming pinapatay, may human trafficking, at bihira ang pulis. Walang tubig, sira ang imburnal, may mercury sa hangin, at pagkain lang kapag pinapayagan ng daan. Kaya bakit manatili sa ginto? Nagtatrabaho ang mga tao ng 30 araw na walang bayad, tapos sa isang araw, lahat ng makita nila ay kanila na. Hindi ito kabuhayan. Para itong Russian roulette gamit ang piko. Sa kabila ng lahat, libo-libo pa rin ang naninirahan at nagtatrabaho sa La Rinconada. Nagbibigay na ng babala ang kalikasan, pero di sila nakikinig. Tara, mula altitude sickness hanggang frostbite. Progreso bilang 16 Greenland, isang lugar na ang pangalan ay parang niloloko ka lang. Mahigit 40,000 katao ang nakatira sa napakalaking blok ng yelo na ito, na nagpapanggap na lupa. At sa silangang bahagi, ito Kotomit, ang liblib na bahagi ng isang napakaliblib na isla na may populasyon na 345. Dagdag pa ang ilang mga polar bear, fox at walrus, mga uri ng kapitbahay na nagpapapaikli ng mga alitan sa samahan ng mga may-ari ng bahay. Dahil sa pagbabago ng klima, palapit ng palapit taon-taon ang mga polar bear. Kailangan mo ng helicopter para makarating dito. Kapag tag-init, pwede ang bangka, kung hindi ito parang Titanic. Aksidenteng na itatag ang bayan noong 1920. Noong 1925 na stranded dito si Anjar Mikkelson, isang Danish na manlalakbay, kasama ang 80 niyang Inuit na crew. Nagkaroon ng teknikal na problema ang kanilang barko. Ibig sabihin ay yelo, pero nakahanap sila ng magandang panghuhuli kaya nanatili sila. Walang mas nagsasabing bagong tahanan, kundi, dito na rin tayo naipit. Dumadaan lang ang mga kargamentong barko isang beses sa isang taon. At iyon na yon. Umaasa ang mga lokal sa pangingisda ng selyo, narwal at polar bear. Parang namimili sa Costco gamit ang sibat. Matapos ang mga siglo ng pag-aangkop, kakaiba na ang mga Inuit dito, pero hindi pa rin nila nalalampasan ang lakas. Natutunaw ang yelo. Bawat huli ngayon ay sugal kung may hapunan o nagyelong libingan ang kahihinatnan. Sa ngayon, naglayag kami ng 1 linggo para marating ang isang bulkan. Nagyelo ang aming mga baga sa Arctic at naglakad sa isang bangin para lang sa selfie sa talon. Patuloy pa ring pumipili ng maling lokasyon ang tao. Handa ka na ba sa isolation tour number 15? Ang Pitcairn Islands ay isa sa mga lugar na may pinakakaunting populasyon sa mundo at ang huling teritoryo ng Britanya sa Pasipiko, na ang pinakamalapit na kontinente ay halos 3,000 at 100 milya ang layo. May 50 katao ang populasyon, lahat inapo ng mga nag-aklas sa Her Majesty's Ship Bounty. Noong 1789, inagaw nila ang barko. Pinabayaan sa laot ang mga tapat, dumaan sa Tahiti para kumuha ng mga kasama, at naglaho papunta sa Pitcairn. Ito ang bersyon ng ika-18 siglo ng bagong telepono. Sino to? Ang isla ay halos 2 milya lang ang haba at 1 milya ang lapad. Mas maliit pa sa kalahati ng laki ng Heathrow Airport at puno ito ng mga bangin. Isang maling hakbang lang at bigla ka ng dating residente. Paano nabuhay ang mga taong ito? Sa totoo lang, di talaga sila nabuhay. Sa simula, ang Pitcairn ay parang Lord of the Flies, Midlife Crisis Edition. Nagsimulang magpatayan ang mga lalaki hanggang isa na lang ang natira. Kasama pa ang ilang babae at mga bata na nagtataka kung ano ang napasukan nila. Tahimik na ang lahat matapos ang mga patayan. May mga bagong dumating, kusa o dahil nasira ang barko. Noong 1800s, karamihan sa tao ay hindi bihasa sa paglalayag. Nabuhay sila sa pangingisda, pagsasaka at katigasan ng ulo.
Umaasa na ngayon ang ekonomiya ng isla sa pandaigdigang interes. Maaari kang bumili ng pitcairn honey o alahas online. Darating ito sa loob ng 20 hanggang 1,000 araw ng negosyo. Mas okay pa rin kaysa United States Postal Service. Kung akala mo masama nang tumira kasama ang 50 inbred na mga rebelde, isipin mo na lang kung paano makisama sa isang isla na may isang talagang mapait na Pranses na si numero 14. Matapos sunugin ni Napoleon ang kalahati ng Europa, ipinatapon siya ng mga British sa St. Helena. Sapat na kalayo para kahit siya ay hindi na makapagsimula ng comeback tour. Matalinong hakbang iyon. Ang St. Helena parang tuldok lang. Matatagpuan sa South Atlantic, 1,200 milya mula sa Angola at 2,500 milya mula sa Rio de Janeiro. Mga 4,500 katao ang nakatira sa batong ito na may sukat na 10 by 5 milya na sobrang liit kaya ang cabin fever ay nagiging pangmaramihang aktibidad. Dahil sa pagkakahiwalay, may natatanging species dito gaya ng cabbage tree at wirebird hanggang dumating ang mga Briton na may dalang baka, kambing at aso na sumira sa biodiversity. Dahil sa usapang isolation, kung gusto mo ng geography deep dives, mag-subscribe ka na dahil pinalitan ko na ang pakikisalamuha sa tao ng contour lines. Ang mga santo ngayon ay mula sa Britong nanirahan dito at pinalayang alipin mula kanlurang Afrika. May mga pinalaya sa isla at may mga nailigtas. Naging hintuan ng mga nahuling barko ng alipin ang St. Helena sa Atlantic. Binuksan ang paliparan noong 2017 at may lingguhang biyahe mula South Africa. Magplano ng maayos pero huwag magpapasugat. Ang emergency room ay sumusunod sa oras ng isla. Pero parang resort pa rin ang St. Helena kumpara sa susunod. Isang sobrang liblib na lugar kahit mga penguin bihira. I-file ang Human Resources reklamo bilang numero 13. Ang Kerguelen Islands na may palayaw na Desolation Island ay may populasyon na 45 hanggang 100 depende sa tsansa ng muling pagbuo ng sikat na 100. Ang Kerguelen Islands ay kabilang sa French, Southern at Antarctic Islands. Sabi pa lang ng pangalan, hindi ito tropical na paraiso, kundi isang isla na sobrang lamig at hirap. May mga glacier na lampas 6,000 talampakan taas sa paligid. Tila natural na security system ng kalikasan, pero bihira mo silang makita. Ang mga isla ay nasa gitna ng kawalan. Literal, nasa gitna sila ng South Africa, Australia at Antarctica, parang naiwan sa airplane mode sa heograpiya. Ang tanging mga residente ay mga siyentipiko at staff sa Port-au-Prince. Marahil sila yung mga nakainis sa kanilang mga boss. Mga 70 ang nananatili tuwing tag-init at 45 sa taglamig nag-aaral ng ekolohiya, heolohiya at meteorolohiya. Parang summer camp na may frostbite. Para makarating doon, kailangan ng 10 araw na biyahe sa barko mula Reunion Island. Pagdating mo, laging umuulan at umaabot sa 62 mph ang hangin. Pero giit ng mga mananaliksik, hindi sila nakakaramdam ng pag-iisa. Baka kumikindat ng Save Our Souls gamit Morse Code 12. Ang Palmerston ay isa sa 15 isla ng Cook, pero malayo ito sa pinakasikat para sa mga turista. Baka dahil 25 lang ang nakatira roon at magkakamag-anak silang lahat. Huwag na nating masyadong isipin yon at dumiretso na tayo sa susunod na punto. Mga inapo sila ni William Masters, British na manlalakbay, at ng dalawa niyang asawang Polynesian na tumira sa isla noong 1883. Ayon sa isang lokal, tuwing hapon maliban lang sa linggo, naglalaro ng volleyball ang mga taga roon ng sama-sama. Mas gusto pa namin ang simbahan kaysa volleyball. Hindi mo rin matatapos ang Thanksgiving kasama pamilya mo nang walang alak. Baka kung sila lang ang nakikita mo, mag-iiba rin ang pananaw mo. Ang Palmerston ay 2,000 milya hilagang silangan ng New Zealand at 200 milya mula sa pinakamalapit na isla sa Pasipiko. Ang tanging koneksyon nito sa labas ng mundo ay isang istasyon ng telepono. Isang istasyon lang ng telepono. Limitado ang kuryente at internet. Ilang oras lang bawat araw, satellite pa, pang-emergency lang. Mag-scroll sa mga lugar na di mo mararating. Nabuo nila ang isang self-sufficient na lugar sa kanilang 600 at 40 ektaryang tropikal na paraiso. Bihira lang dumaan ang mga kargamentong barko, kaya napilitan silang maging ganoon para mabuhay. Umaasa sila sa solar power, pangingisda, subsistence farming, at pag-ipon ng tubig ulan para matiyak ang malinis na tubig. Paraiso para sa survivalist. Ngayon, pinalitan natin ang mga glacier ng puno ng niyog at natutunan na kahit ang paraiso ay nag-iiba kapag magkamag-anak na halos lahat. Bilang 11, matatagpuan 416 milya mula sa baybayin ng Chile, ang isla ng Robinson Crusoe
ay ipinangalan mula sa sikat na kwento dahil ito ang nagsilbing inspirasyon nito. Noong 1700 at apat nagpasya ang marinong si Alexander Selkirk na masyadong tagas ang kanilang barkong Cinque Ports para makaligtas sa paglalakbay. Sinabi niya sa kapitan na mas gusto niyang maiwan. Matapang na desisyon. Natuwa rin ang kapitan na mabawasan ng pasaway. Masayang sumunod ang marinero. Naiwan si Selkirk na kaunting gamit lang at habambuhay na pagsisisi. Si Selkirk na buhay mag-isa ng 5 taon, umiiwas sa mga barkong Kastila at kinakausap ang mga kambing. Nailigtas siya noong 1700 at siyam at naging inspirasyon sa Robinson Crusoe ni Daniel Defoe. Naging base ng pirata ang isla at naging bilangguan din kalaunan. Naninirahan ang mga taga-Chile dito mula huling 1800 at ngayon ay mga 900 at 76 katao ang nasa San Juan Bautista. May sasakyan, television, satellite internet at maliit na paliparan sila. 3 oras ang biyahe mula Chile, sakay ng 6 na upuang eroplano, ang tanging uri ng eroplano na pwedeng lumapag doon. Maliit man ito, pero mahilig ito sa drama. Noong 2010 isang malakas na lindol sa baybayin ng Chile ang nagdulot ng 10 talampakang tsunami. Si Martina Matarana, 12 taong gulang ang nakapansin sa pag-urong ng dagat at nagbabala, kaya maraming buhay ang naligtas. Isipin mo si Moana, pero may mas malalim na takot sa buhay. Nakita natin ang pag-aaklas, monarkiya, bahagyang hypothermia, lahat para sa mas simple buhay. At hindi pa dito natatapos ang pag-iisa. Top 10 na tayo at mas kakaiba pa ang mga susunod. May hula ka kung ano ang number 1? Sabihin sa akin sa comments. Number 10, Oymyakon, Siberia. Di nakakapagtaka na isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo ay nasa Siberia. Naabot dito ang negative, 76.2 degrees Fahrenheit. Hindi lang malamig, parang krimen na sa tao. Dahil sa sobrang lamig ng hangin, 5 minuto lang ay pwede ka nang magka-frostbite, bawal mag-iwan ng nakabukas, walang tumatagal, at kakaiba talaga ang buhay sa Oymyakon. Biglang namamatay ang cellphone, didikit ang bakal sa balat, at nagyeyelo ang salamin sa muka. Ang mga sasakyan ay dapat laging umaandar o nagiging modernong sining. Walang tubo ng tubig, nagyeyelo agad ang mga tubo, kaya ang mga palikuran ay nasa labas at ang steam bath ay itinuturing ng paliligo. Ang pagpunta roon ay nangangahulugang pagdaan sa kalsada ng mga buto. Libu-libong bilanggo ng gulag ang namatay sa paggawa nito. Isang masayang isipin habang dumaraan ka sa nagyelong bangkay at nagdadasal na hindi tumirik ang makina mo. Ang pinakamalapit na lungsod, Yakutsk, ay 2 araw na biyahe ang layo. Mararating mo lang ito kapag nagyelo ang mga ilog. Sa tag-init, kailangan mo ng ferry at mag-isip muli tungkol sa buhay mo sa susunod nating pupuntahan. Kailangan mong dumaan sa tulay, ang nag-iisang tulay, at pwede itong tanggalin sa ilalim mo anumang oras. Bilang siya maligayang pagdating sa Sahara, Yemen o sa totoo lang, hindi ka malugod na tinatanggap dito. Ang nayon ng Sahara ay umiiral na mula ika-9 na siglo at mahigit 1,000 taon na. Walang sino man ang nakasakop dito, hindi hanggang dekada 1,960 nang nagdala ng mga airstrike ang digmaang sibil sa Yemen. Lumabas na, ang mga bundok ay mas malakas kaysa sa mga hukbo, maliban na lang kung ang mga hukbo ay lumilipad. Nung sentro pa ng pag-aaral ng Islam na Zaidi, halos hindi mapasok ang Sahara. Mahigit 8,000 at 500 talampakan taas. Nasa matarik na bundok, napapalibutan ng bangin at nakakonekta lang sa mundo sa isang tulay. Isang tulay lang na itinayo noong ika-17 siglo. 65 talampakan lang ang haba nito at madaling matanggal sa ilang minuto. Kapag may mananakop, agad itong binabaklas ng taga na yon. Ang tanging daan ay naging 1,300 talampakang hindi madaanan. Hanggang ngayon, mahirap pa ring marating ito. Kailangan ng mga dayuhan ng permit sa pulis. At dahil sa giyera sibil, delikado ang maglakbay. Ligtas pa rin ang baryo, pero paligid lang ang nagliliyab. May mga bagay talagang hindi nagbabago. Tila mahal ng mga Yemeni ang kanilang hiwalay na komunidad dahil hindi lang Sahara ang nasa listahan ng Yemen. Pangalawa pa lang ito sa 8. Ang isla ng Socotra ay sobrang hiwalay kaya nagkaroon ito ng sarili nitong wika, kultura at mga hayop. Ito ang bersyon ng daigdig ng Ako'y Kakaiba. Mga 37 sa mga halaman nito at 70 sa mga reptilya nito ay wala sa ibang bahagi ng mundo. Ang pinakakilalang naninirahan dito ay ang dragon blood na puno. Katulad ng iba rito, natutong mabuhay kahit iniwan. Parang relate ako. Ang puno ay nag-iipon ng tubig parang evolusyonaryong bote para sa matinding tagtuyot.
Bagamat opisyal na bahagi ng Yemen, mas malapit ang Socotra sa Somalia, mga 150 milya lang mula sa Horn of Africa. 250 milya ito mula mainland Yemen. Hindi Yemeni o Somali ang mga tao rito, kundi Socotri. Nagsasalita sila ng isang hindi na isusulat na wikang Semitiko na naiiba sa Arabic. Mahirap ang buhay dito. Malalakas ang monsoon, tagtuyot, may tubig, tapos nawawala. Hindi alam ng isla ang katamtaman. Namuhay ang mga lokal sa pakikipagkalakalan ng kamanyang Mira, Aloe at Dragon's Blood, parang sinaunang Etsy pero mas mura. Ngayon, sila na ang di-opisyal na tagapagbantay ng isla. Kung babae ka, bawal bumisita sa susunod na lugar na ito. Numero 7. Ang bundok Athos o Ayo Oros ay naitatag noong 1963 Anno Domini at halos di nagbago ang pamumuhay doon mula noon. Isa ito sa kakaunting lugar na diretso kang makakapasok sa panahon ng Byzantine. Walang time machine o baliw na mabait na siyentipiko. Para makabisita, kailangan ng mga lalaki ng espesyal na residence permit at dapat tumuloy sa monasteryo. Walang hotel, Airbnb o exception. May limit sa bisita at bawal ang mga babae para maiwasan ang sagabal. 1,000 taon na ang lumipas, ito pa rin ang dahilan. Bagamat nasa mainland ng Gresya, walang daan, bangka lang ang gamit. Kahit pinag-uusapan ng tao ang patakaran na bawal ang babae, mahirap hindi humanga. Ang maliit na teokrasiyang ito ay napanatili ang ritmo ng gitnang panahon sa loob ng mahigit 1 milenyo. Habang ang natitirang bahagi ng mundo nag-upgrade na ng Wi-Fi, tapos sabi nila, ayos na. Ito na kaya ang pinakamahigpit na komunidad? Hindi ko alam. Ang susunod na bayan ay kailangan ng mga residenteng tanggalin ang appendix bago makalipat. Numero 6. Ang baryo ng mga bituin ang ibig sabihin ng Vida Las Estrellas. Magarbo pakinggan, pero hindi naman. Pamayanan ito ng 14 na bahay ng mga Chilean sa King George Island, Antarctica. At hindi tulad ng ibang outpost, hindi lang ito research base. May paaralan na internet hub din. May bangko, gym, post office, radio station at payphone. Kung gusto mong maramdaman ang 1,000, 978, pwedeng tumuloy ang bisita sa 20-kwartong hotel. Karamihan sa mga residente ay nagtatrabaho sa kalapit na base ng Eduardo Frei Montalva. May ilan ding isinasama ang pamilya, kaya natututo ang mga bata. Palihim na may tampo ang mga magulang sa kanila, lalo na nang malaman na kailangang tanggalin ang appendix ng lahat bago lumipat. Bakit? Dahil iisa lang ang doktor at iisa lang ang nurse sa baryo. Ang pinakamalapit na ospital ay 625 milya ang layo, sa kabila ng Southern Ocean. Hindi kalabisan ang magpatanggal ng appendix, parang insurance ito. Kung hindi, isang sumabog na organ na lang ang pagitan mo sa radio host na mag-oopera gamit ang kutsilyong pangmantikilya at gumagana ito. Mula sa mga Siberian na nagyeyelo ng buo hanggang sa paghila ng mga tulay mula sa ilalim ng mga mananakop at mga monghe na nagbabawal sa mga babae sa isang bundok. Pinakamagaling na kakayahan ng tao, gawing lifestyle ang pagiging malayo at hindi komportable. Naabot na natin ang ating top 5 na mga bagay. Lumamig pa, mas naging kakaiba at mas naging malungkot. Sa madaling salita, ito ay parang Earth sa hard mode. Numero 5. Sa New York City, kakausapin mo lang ang kapitbahay mo kapag maingay sila. Ngayon, isipin mo na ang mga kapitbahay na iyon lang ang tanging mga taong makikita mo palagi. Dahil ang buong bayan mo ay nakatira sa isang apartment building, walang takasan, magkakadikit ang pader at tahimik ang inisan. Maligayang pagdating sa Whittier, Alaska, isang bayan na parang witness protection program para sa buong zip code. Nakatago ito sa pagitan ng bundok. Mararating lang sa one lane na lagusan na bukas lang kada oras at may curfew pa. Nagsasara ito 10:30 ng gabi. Kung mahuli ka, magka-camping ka sa kotse mo. Sa Alaska, nilalampasan ng mga lokal ang mga pagsubok sa pamamagitan ng pagpapatawa. Marami ang nagsusuot ng mga t-shirt na may nakasulat na POW Prisoner of Whittier, na parang hindi biro kundi isang pahayag ng emosyonal na suporta. Karamihan sa 272 residente ay nakatira sa 14 palapag na baggage towers. May paaralan, grocery, post office at simbahan dito. Ano pa bang kailangan mo maliban na lang siguro sa kaunting personal na espasyo? Ang paghatid ng anak sa paaralan ay nangangahulugan ng pagdaan sa tunnel, pagkahilo, swerte, at kung may mangyari, kailangan mo pang magmaneho sa Anchorage, na sana bukas ang tunnel. Nagiging mapagbigay ang mga Diyos, pero huwag umasa sa sikat ng araw. Ang Whittier ay tumatanggap ng 16 na talampakang ulan
at 20 talampakang niyebe taon-taon. Mahirap ibenta ang travel brochure na, yan, pero ang susunod na komunidad, Whittier, ay parang komportabling paraiso. Numero 4, sa lawa ng Victoria, matatagpuan ang Migingo. Isang isla na siksikan na halos di na makita ang lupa sa ilalim ng mga yero. Hindi ito parang tropical na bakasyonan, kundi mas kahawig ng apokaliptikong paradahan na puno ng mga bangka. 500 katao ang nagsisiksikan sa 21,500 talampakang parisukat dito. Halos kalahati ng soccer field ang laki. Bakit? 2 salita, lubos na kabaliwan. Sandali, mali. Ito ay Nile perch. Malalaki ang isda, maganda ang kita, at mahalaga ang lugar na ito sa pangingisda. Sa kabila ng laki, may sapat pa ring espasyo para sa mga bar, cafe, butika at mga salon ng buhok. At isang bahay aliwan. Prioridad siguro. Ang Migingo ay sentro ng agawan sa teritoryo ng Kenya at Uganda, na pareho nilang inaangkin. Noong 2000 nagtayo ng watawat ang Uganda at nagbuwis sa mangingisda na tinutulan ng Kenya. Walang naging resulta ang mga pag-uusap. Hindi tiyak kung saang batas sila sakop, pero parehong naniningil ng buwis ang dalawang bansa. Mga politiko, lagi nilang sinasamantala ang pagbubuwis kahit sa bagay na di nila alam kung nasaan. Ito na, ang top 3 at naging malungkot ang paglalakbay papunta rito. Numero 3. Ang Isla ng Pasko o Rapa Nui ay kilala sa mga dambuhalang batong ulo na ginawa ng kung sino man para sa hindi malamang dahilan. Ito ang pinakamahabang art installation sa kasaysayan. Hindi sapat sabihing malayo ang isla. Nasa 2,200 milya ito mula mainland ng Chile. Ang mga lokal ay nagsasalita ng Rapa Nui, isang wikang Polynesian na nabuhay ng mahigit 1,500 taon. Unang dumating ang mga Europeo noong linggo ng pagkabuhay, taong 1,700 at 22 at agad nilang pinagsisihan ito. Daan-daang malalaking batong muka na tila humuhusga sa iyo ang magpapatanong sa iyong mga desisyon. Ang mga estatwang iyon, ang mga moai, ay may bilang na 600 at ang ilan ay umabot pa ng 3 talampakan ang taas. Patunay na hindi nilaktawan ng mga sinaunang Polinesyo ang araw ng ehersisyo sa binti. Ayon sa radiocarbon dating, ang mga moai ay lumaganap mula kanluran papuntang silangan sa Polynesia. Noong 1,000 hanggang 1,300 AD ang Rapa Nui, ang huling destinasyon ng tao sa kanilang paglalakbay sa mga bato. Nakipagkalakalan at nakipag-usap ang mga Rapa Nui sa buong Pasipiko, ngunit biglang huminto ito. Bakit kaya? Walang nakakaalam. Digmaan, klima, dayuhan. Ano man ang nangyari, nag-iwan ito ng isa sa pinakakakaibang pag-iwas sa kasaysayan at ilang daang mukha na nakatitig sa kawalan. Kagaya ng iba, wala ring gaanong detalye tungkol sa susunod na komunidad hanggang 2013 pangalawa. Hanggang kamakailan lang, ang Motuo Tibet ay napakalayo. Kaya ang pagpunta rito ay nangangahulugan ng ilang araw na paglalakad sa Himalayas. Kasama na ang mga avalanche na parang libreng dagdag. Sa loob ng dekada, 999 tao ang hindi sumubok. Sa matataas na bundok ng Tibet, ito lang ang rehiyon sa China na walang highway hanggang pasabugin ng mga inhinyero ang ilang bundok. Ang unang subok nila noong 90 DS ay hindi naging maganda ang resulta. Ang Bome-Medog Highway ay tumagal lamang ng 3 araw. Pagkatapos ay binura ito ng niyebe at ulan. Ang Motowo ay nangangahulugang nakatagong lupain ng lotus na talagang epic at bagay sa pangalan. Mula subtropikal na kagubatan hanggang mga lawa sa bundok ang lupain dito, magkakalapit lang. Parang nagka-identity crisis ang kalikasan dito. Tinatayang 15,000 katao ang nakatira sa pinakabanal na rehiyon ng Tibet. Pero may kapalit ang pag-unlad. Ang bagong highway ay nagdala ng mga bisita, opisyal at mga proyekto ng gobyerno. Nang magprotesta ang mga lokal laban sa dam noong 2024 nakinig ang China, pero inaresto lahat at sinimulan ang konstruksyon. Sige, pwede ka pa ring pumunta sa Motowo sa tradisyonal na paraan, 48 milyang lakad. Mas gusto mo ba ng aircon na kaliwanagan? Magmaneho ka na lang. Ito na, ang numero 1, ang pinaka-premyo ng talagang hindi. Huwag mo nang bisitahin o i-google maliban kung gumagawa ka ng sarili mong true crime documentary. Numero 1. Wala akong masyadong masasabi tungkol sa North Sentinel Island dahil wala pang ibang tao maliban sa mga Sentinelese ang nakatuntong doon at nabuhay para ikwento ito. Kilala ang mga taga-isla sa pagpapakawala ng palaso at sibat sa mga dayuhan na maaaring tamang pagtanggap sa karamihan ng turista. Halos 1,000 taon nang naninirahan doon ang mga Sentinelese. Unang nakita sila noong 1,700
at 71, may barko ng East India Company na nakakita ng apoy sa dalampasigan at agad umalis. Isang siglo ang lumipas, hindi pinalad ang tripulanting Indiano na nasira ang barko. Inatake ng mga taga-isla ang mga marinero, lumaban sila, dumating ang Royal Navy at inangkin ang isla para sa Britanya. Ganyan talaga ang Britanya, kaya mula noon sila na ang pinaka hindi pala kaibigang tumanggap ng bisita. Si misyonaryong John Allen Chau ang huling bisita na nagpasya noong 2018 na baguhin ang pananampalataya ng mga taga-isla. 2 beses siyang binalaan sa ikatlong bisita. Tinapos na nila ang usapan magpakailanman. Ipinadala siya ng mga taga-isla upang personal na ipalaganap ang salita ng Diyos. Gayunpaman, nananatili pa rin at maayos ang mga Sentinelese. Nakita na nila ang mga barko, eroplano, helicopter at nagpasya na lang dumaan. May mga tao talagang mas gusto ang sariling samahan. Pinapatunayan lang nito na kayang tumira ng tao kahit saan, nagyeyelong disyerto, bulkan, bangin, kuweba at palutang-lutang na bahay. Hindi ito hamon, bahay lang na aayusin. At sa totoo lang, mas mabuti pa ang kaunting pag-iisa kaysa sa walang tigil na pag-scroll sa TikTok habang nagpapanggap na nag-e-enjoy sa sibilisasyon. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong talaga yon. Salamat, magkita tayo ulit sa Mapak.